Maraming din salamat sa iyo, Isel. Hindi mo sa akin pinasabi na doon ka pala umalis sa kanila. Maraming salamat. Dahil andyan ka. Mga alam mo. Carmel, maraming salamat. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ayan na may pupuntahan ulit tayo na isang senior citizen daw at alamin natin kung ano ang istorya ng isang senior citizen. Mga kalingap, mga kababayan, sa lahat, tara samahan nyo ko at alamin natin kung ano ang kwento ng isang senior citizen. Let's go! So yun mga kalingap, nandito na tayo sa bahay. Ang daming pusa. Diba? Pasensya na kayo dito Saan siya ate nakatira? Ako pa? Oo. Doon sa may hospital. Sa Hindi, no. Itong ito si Lola. Ito po. Dito? Opo. May aso. Pwedeng matingnan yung loob. Medyo may aso po. Carmel, tabi siya. Hindi ka ano ng aso, te? Hanggang dito lang naman po yung Ano aso. mo lang din yung wala. Baka, ano ng aso. Matapang. Ayan. Dito lang po. Ito yung tirahan ni Lola. Opo. Dito po sa True, dito siya nakatira. Yun lang po yung ano po. Diyan sa May aso lang po. Huwag po kayo. Ayan. Ang paano mo po Ay, pinainom tayo ni Ate. Yung loob na yun, ante, yun ang ano ni Lola. Tirahan yan. Opo. Yan na po yung ano po. Isa lang. Isang kwarto na lang. Pwede magtanong ate, kaano-ano ka ni nanay? Wala naman po. Bali, kami yung dating hinihilot niya. Bali, taga dito lang po. Ba't ano yung ano ni nanay? Taga-hilot po siya. Manghihilot siya. Opo, manghihilot. Nahilot nila kami. Nahilot nila kayo. Opo. Ay niya kayo. Opo. So, sa palagay niyo ate, ano yung sitwasyon ng ano ni nanay? Bali po, nahihirapan po kasi siya ngayon kasi hindi na makakita eh. Then, ano po, wala na pong source of income na pwedeng pagkuhanan siya. Kaya sa amin, bali dalawa po kami nagpapakain sa kanya. Pagkatanghali, doon po siya sa isang isang bahay lang po ang pagitan nung pang ano niya, yung unang pinupuntahan. Tapos, sunod na po kami pagkahapon. Pero pag maulan po, minsan hindi na namin pinapauwi. Doon na namin sa bahay pinapatulog kasi tumutulo po yung tubig dun sa loob ng kwarto niya. No, kasi yung ano yung titingnan Kapal natin. na lang po yung nasa loob niya. Nakapasok na ako dyan nung dati. Kaso lang yung aso. Palagi ako dito pa. Medyo Hindi na- tayo ano na ako, hindi tayo makapasok kasi may aso. Kaya natakot na ako nung So kaninong bahay to ate? sa kanila po. Sa kanila? Opo. Sa ano mo to, Ate Doy? Lola. Sa lula nila. Yung mga anak ni nanay, Wala po siya. wala siyang anak. Asawa. Kapatid niya yung doon. Matandang dalaga po. Matandang Ay, ganun. dalaga si Ate Doy. Pwede makausap yung kapatid niya? Opo, ayun po. Sige, puntahan natin. Ate Iris. Ang daming alagang pusa ni Lola. Opo, dati 10 po yan. Naging 8. Ay, naging 9. Ngayon 8 na. Saan yung kapatid niya? Ayun po, naka... Good morning, Nay. Good morning. Kapatid niyo si... Ano pangalan ni nanay? Dolores. Nanay Dolores. Akong panganay. Tatlo lang kami. Opo. Tapos, nung umuwi yung kapatid ko,
inaano siya na ipagamot nga. Ayaw naman niya eh. Kaya inasikaso ko siya. Pero tiniis ko yung mga ano niya sa akin. Ngayon, yung apo ko, yun ang nag-asikaso sa kanya. At saka yung isa kong anak. Yun lang. So, nag-ano lang nanay, no? Kasi bakit si nanay, yung kapatid ninyo, diyan nakatira sa... Yan ang gusto niya eh. Kasi bahay namin yan eh. So, matandang bahay na. Oo, matanda na yan. Ngayon, lumipat kami dito. Ito, chapel to, pinagawa ng ano ko, ng kapatid ko. Nakiusap ako doon. Kasi nung bumagyo nga, ay nandito na kami. Siya, hindi pa eh. Ayaw talaga. Diyan talaga siya. Pero tinitignan-tignan. Pero ngayon lang yan na ano, hindi pa naman, sobrang siguro 1 year yan eh. O mag-1 year. Na hindi Yung nakakakita. Hindi nakakita. Ilan taon na po si nanay? 60. Si nanay ito? Oh, 60. 60. Kayo po? 68. Kayo yung matanda sa Oo. kanya. 68 ko nung February. Ang ano kasi dito nanay, no? Bakit hindi si nanay nabibigyan ng magandang, kumbaga, sitwasyon sa kanyang tirahan, no? Ano ang naging sanhi? Kasi may sarili kayong bahay, di po ba? Hindi naman sa ano, no, may sarili kayong bahay, din nakapagpagawa ka mo ng ano yun, chapel. Ito, ang nagpagawa nito yung kapatid ko. Ito, pinapaayos siya ng kapatid ko. Kaming dalawa pumunta diyan. Sabi namin, ipaayos ta. Ayaw niya eh. Talagang ang ayaw niya. At sa kanya daw yan. Kasi yung titulo niya, nandun sa kapatid ko. Ako ang binigyan ng mga magulang ko, binigay ko sa kapatid kong lalaki. Ngayon, yung aayusin na yan, ayaw niya talaga. Ayaw talagang sa kanya daw. Yung kapatid nyo na lalaki nanay, ano yung trabaho? Pwede po bang malaman? Wala dito yung kapatid ko, nasa Maynila. Ngayon, nag-Saudi siya. Matagal na eh. Nandyan siya sa bahay nila sa Las Piñas. Sa Manila na? Sa Manila na. Pag dumadating dito, binibigyan siya. Ito yung nasa sa asikaso na naman namin, ayaw talaga sa akin. Kasi kung ano-ano, tinitiis ko lang yun. Kasi may kasama yan na na babae din, na tumboy, pinsan niya yun na buo. Ngayon, nung abang nagtatagal, namatay, sabi ko, umihina siya. Kasi mahal niya yun eh. Nung nung tinanggal-tagalan, nakita ko siya. Sabi ko, glaucoma yan eh. Sabi ko sa kanya, glaucoma kako yan. Dapat kako, magpa-opera na. Sinabihan ko yung kapatid ko, pinuntahan namin. Dadalhin sa Maynila. Pagkatapos nun, ayaw niya talaga. At nagsabi siya na baka daw ihulog siya. Kasama kako ako. Tiwala kako. Ayaw niya eh. Gusto niya iba. Ano daw ang dahilan ni nanay at ayaw niya? Iwan ko lang kung ano ang dahilan niya. Kukunin daw yan na bahay. Kung ano, hindi papaayos niya eh. Kasi atiin niya sa tatlo kami. So itong lote na to nanay sa inyo? Sa amin to. Ang lote. So sa ngayon nanay na ang sitwasyon ninyo ay ganito, ano yung, kumbaga, ano yung hanap buhay yan? Niya. Kayo, sa inyo po, kayong magkakapatid. Siya talaga, galing siyang Maynila. Ngayon, umuwi dito at wala na yung mga magulang ko. Kung wala na yung mga magulang ko, bumalik sila dito. Yun lang. Pero sila nag-anak buhay yung tumboy. Ngayon, wala na siyang yun, tinitignan ko. Pero hindi ako pumapasok diyan. Yung apo ko lang. So sa ngayon, ang Siya talaga, wala. natin, itong si nanay na kapatid ninyo, ito Pumupunta talaga. yan doon, sa looban, kay iyang bawla. Wala po ba siyang anak? Wala, dalaga yan Ganon. Ayaw niya. Tapos, nung tinagal-tagalan naman,
doon na sa kanila, yung babaeng nakatayo doon naman, hindi ko na alam, pero ang nag-aasikaso sa kanya, yung apo ko talagang high school, Nasaan po yung apo ninyo, nanay? nandoon sa school, Nasa school. second year high school, pero nagpaalam sa kanya na papasok ako. Yun ang nag-aasikaso sa kanya hanggang gabi. Ano po Pag yun? tumatawag, Ano po yung lalaki, babae? lalaki, Lalaki. bading yun eh. Bading. Kaya siya nag-aasikaso. Sige po, nanay, kakausapin ko si nanay. Ano pangalan niya uli? Dolores. Nanay Dolores. Okay lang po ba sa inyo? Wala naman diferensya. Mas mabuti nga yun na may tumutulong sa kanya eh. Sige Wala po, naman nanay. diferensya. Salamat po, nanay. Sige. Pwede tayo magkwentuhan, nanay? Po? Pwede tayo magkwentuhan? Po. Ayan. Kuha lang ako ng upuan, nanay, ha? Opo. Nay, anong pangalan mo, nanay? Dolores po. Ilang taon na po? Valenzuela. Ilang taon na po? 62. 62. So, senior na kayo, nanay, no? Opo. Meron na po kayong natatanggap bilang isang senior. Wala pa po. Bakit po, nanay? Bago lang po ako isang taon pa po. Pero nakapag-apply na po kayo. Opo, isang taon pa po. Sino po yung nag-asikaso, nanay? Hindi pa ako nakakapag-claim. Sino po ang nag-asikaso ng mga papel ninyo para mapasok kayo bilang isang senior? Nung nakakakita pa po ako nag-apply mismo sa DSWD. So, hindi talaga kayo nakakakita, nanay? Nung na ako, din ako nakakita. Yung leader po dito sa senior, si Ima Magdaso. Yung Opo. po ang tumulong sa akin. So, sino yung nakakatulong sa iyo, nanay, na ito, hindi ka nakakita? Yung, siyempre, Yung po, si kakain, magluluto. Carmel po, yun o, yung kaninang pinasamahan ko kayo doon. Yun po. Ang tumutulong sa inyo. O, pumupunta po ako dun sa bahay nila. Paano kayo nakakapunta doon? Hindi kayo nakakita. Nagpapahabit po ako kay Aloy, yung bata, kasama ko sa hospital. Kaano-ano nyo po yun? Si Aloy, Opo. apo ko na rin po kasi apo po ni Irene. Kapatid Yung Irene po, kapatid nyo. po. Ano po ang naging dahilan at hindi kayo nakakita? Una po kasi, ito na una, hindi nakakita. Kasi nung pumunta ako dyan sa balon, may balon po dyan. Diyan ako naliligo. Pagpasok ko po doon, sinalubong ako ng malaking bubuyog. Sumalpak dito sa mata ko. Tapos kinanan ko, kikirik-kirik ko. Tapos naligo na ako. Tapos kung maligo, nakakita akong itim na parang lumilipad dito sa mata ko. Tapos, pero may kasama ako dito dati, yung pinsan ko. Siyang kasama ko dito dati. Ngayon, pinatignan niya ako sa eye filter sa bigas. Sabi ng doktor, pero dumidilim na to. Sabi niya sa akin, kolesterol daw. Sabi niya, yung sa mata mo, kolesterol. May pinanggagalingan, kolesterol mo, kailangan magpa-lab test ka, laboratory. Hindi naman po ako nakabalik kasi wala naman po ako pera. Hanggang sa bigla na lang po itong tumilim. Nung adopted ni kapatid ko, may adopted siyang si Raul. Ayun, nakatalikod ako. Binato ko ng kahoy dito sa bato. Hintik na nga ako matumba. Yung paglingon ko, tuwang-tuwa sila, palakpakan. Hindi ko yun, hindi kami dimante. Kasi, ang sabi ng kapitan, hindi naman daw pwede na tulong. Pwede na daw. Hanggang sa bigla naman. Pero ito nakakakita pa. Pero, nung namatay yung pinsan ko, doon nag-umpisang lumabo na. Pag alas 6, malabo na siya. Nakakakita na ako ng rainbow. Yung rainbow sa gitna ng mata ko. Yan, yung kandila, dahil wala na po akong hilap. Tagal ko masintihan. Hanggang sa nakakita ko ng liwanag, pero tao hindi ko na nakikita. Hanggang sa
Dumilim na. At tapos, bago dumili ng tuluyan yung mata ko. Nag-iigib ako dyan. Nag-iigib ako, pinapagod. Nakatayo ako rito. Rito, oh. Ngayon, lumabas yung adopted ng kapatid ko. Sabi sa akin, oy, pag-uwi sa akin, sabay takbo, pero may nakaanda ng malapad na kahoy. Hindi ko alam kung bakit di ako makaalis sa pinatatayuan ko. Parang nakadikit pa ako. Tapos, para ba, inayaan ko na lang ang balusin ako. Masapad na tao dito sa spinal cord ko. Yan, pinablatter ko sa pulis. Tapos nagpamedical ko lang ako. Sa barangay, inom ko rin. Katwiran kasi nila, hindi pwedeng, din, sira ulo saka hindi makapagsalita. Kunti lang ang nasasabi. Ngayon, sabi ko dun sa barangay kung pwede, dalhin sa, ano ba yun, Kadlan. Sabi ng barangay, wala daw pundo. May ang sila hanggang sa umano na siya, hindi na ako makakita. Pero maliwanag, hindi lang ako nakakakita ng tao. Pero kahit na maliwanag, tinatansya ko yung lakad ko. Kaso, hindi na talaga kaya. Kaya, mga ilang araw, tiniis ko, hindi ko ngayon, nanghihina na ako. Ngayon, nararamdaman ko payat ako. Kulubog na yung balat ko. Kaya, pinagpasya kong sabi ko, Diyos, kung saan naman gustong dali ng paa ko. Nakakakain ako. Gusto ko pang mabuhay. Pumunta ako doon sa kaibigan ko. Sabi ko, Iya, pwede ba ako makakain? Pinakain niya ako. Tapos kumain, pinapawisan ko. Grabe. Sabi niya sa akin, dito ka na lang kumain. Pupunta ka dito ng mga alas 8. Dito ka mag-almusal hanggang tanghalian. Kaya doon na rin niya ako pinapaliguan. Nag-iibs doon. Kasi wala naman po ako ditong siya. Kaya doon ako, nasikaso niya ako. Pag naliligo, tapos sa pag-alalay, ng pagkain, hinimig niya ang pagkain. Tapos ko kumain, papasundo na ako kay Aloy, yung bata, yung apo ko na rin din, anak yun ng kapatid ko. Ako ng kapatid ko. Ngayon, edi, minsan, binili na ako ng Iya dun sa kapitbahay nila. Yun na kinakapit. Sabi ni Iya dun sa tatay ni Karen, kapag wala ako, may pupuntahan. Ito-turn over ko muna sa inyo si Doye. Pwede kayo muna magpakain. Kaya, doon naman ako napunta, kina Karenel. Inaasikaso din nila ako, pinapaliguan. Kaya yung damit ko, nilalaban. Kaso, wala na ako maisuot sa damit kasi aywan ko, nakawala yung damit ko. Kaya binibigyan nila ako ng damit. Hanggang ngayon, yun, doon pa rin ako tanghali, doon ako kina Iya kumakain. Tapos kumain, yatid ako ni Iya doon sa kanila, kina Carmel. Tapos gabi na ako dito nila inahatid na nakain. Tapos yung mga kapatid ko, dalawang kapatid ko, si Irene, tapos si Brekyo na sa Manila. Sabi nila sa akin, may kinausap ako ng kaibigan ng kapatid ko. Sabi, iigitan pa namin ng pag-aakaso sa iyo. Minaiya, pero sa isang kondisyon. Nilabas ko daw yung itim na bahay.
Sabi ko, anong itim na bag? Yung mga dokumento. Sabi ko, ano pag ibibigay mo? Ninakaw na. Nakakakita pa ako sa isang mata ko. Pag ako nasa labas, ninanakaw yung mga dokumento. Noong una, hindi ko pinapansin kasi namatay lang ang pinsan. Nasaan ako? Pagdadalang kapit ba? Parang sinamantala. Ngayon nakutuban ko na. Parang ninanakaw yung dokumento. Tinignan ko, pupunti na lang. Kaya ginawa ko, na itinanggal ko doon sa backpack. Nilagay ko sa bag na itim. Tapos araw-araw kung saan man ako pumunta, malapit pa malayo. Dala-dala ko yun. Kaya sabi ng iba, ano ba yan doon yung dala-dala mo? Pinapasakitan mo sarili. Hindi bali na. Kaya sabi ko, importante ito. Tapos yun ang hinihingi nila sa akin, yung itim na bag, kapalit daw ng pag-asikaso sa akin. Papatignan daw nila ako sa doktor. Sabi ko, kung tutulong kayo, walang kapalit. Kaya hindi po ako pumayag. Sabi ko, parang yun na rin akong pinapapili. Ang Diyos, o ako. Siyempre, pipiliin ko ang Diyos eh. Dahil sa Diyos tong lupa. Marami ang nag-iimbot dito sa lupang to. Pero pinaglaban po namin to sa Supreme Court. Nanalo po kami sa Supreme Court. Pero gusto pa rin nilang kunin. Hindi lang nila makuha-kuha. Dahil dito ako. Pero sabi ng kapatid kong babae sa akin, dahil bulag mo lang, kauwian mo lang kamatayan. Sabi ko, wag mo akong uusad. Dahil Diyos lang ang pwede kong busca sa akin. Hindi naman sabi ng mga kamag-anak namin nagagalit sa akin. Binibigyan ko daw sila ng kahihiyan. Sabi ko, hindi ko kayo binibigyan ng kahihiyan. Gusto ko lang mabuhay. Kaya ako nangingikain sa iba. Kung gusto niya akong tulungan, pakainin niyo ako. Pero wala naman eh. Kaya doon pa rin ako sa mga kaibigan ko, sa mga taong may mabuting kalooban. Hindi ko sila kaano-ano. Bakit ko nakita nila? Pero yung mga kadugo ko, wala. Kaya, tinanggap ko na. Kaya lang, naisip ko, hindi naman abang ganito ako. Pag mamalasakitan ako ng mga taong nilapitan ko, siyempre may kanya-kaninyang pamilya sila eh. Kaya sinabi ko sa Diyos, tulungan niya ako makakita para hindi na ako magpaakay, para hindi na ako pumunta sa iba. Yun lang naman hinihiling yung gusto ko niya. Nakakita ako. Pero alam mo, marami nagsasabi sa akin na magpa-laser. Sabi ko, takot ako magpa-opera. Takot na takot talaga ako magpa-opera. Kasi may nagsabi sa akin, kapag nagpa-opera daw ako, yun na daw yung kakamatay ko. So, sa ngayon nanay, ayaw mong magpa-opera. Yun nga po sana. Takot na takot po ako magpa-opera. Sabi ko, may ibang paraan naman siguro. Baka pwede pa. Takot na takot talaga ako magpa-opera. Takot ko, grabe.
So, sige nanay, nandito kami para tingnan yung sitwasyon ninyo. Kasi yun nga, may naglapit sa akin na puntahan ko daw po yung kayo, no? At ayan, nalaman natin yung kwento ninyo. Pero sa pera nanay, nakakakilala ka ng pera? Nakakakapa ka ng pera? Bo? Nakakakapa ka ng pera sa ngayon? Opo. Yung nakikilala mo yung halaga ng pera kahit hindi mo siya nakikita. Nakakaaninag pa po ako eh. Nakakaaninag ka pa. Opo. So ilang taon nang ganyan yung inyong mga mata, nanay? Po? Ilang taon nang ganyan yung inyong mga mata? Itong ngayon. Opo. Magdadalawang buwan ako. So ibig sabihin dati nakakakita pa naman yung isang mata ninyo. Opo, ito. Ngayon, sa loob ng 2 buwan is tuluyan ang hindi nakakita. Ito. Parang naawaan siya. Mm. Pero sumasakitan mata ko. Ito. Parang sigdudurido. Parang dinudukot. Oo, parang dinudukot. Wala naman akong gamot na iniinom. Maliban na lang nung kahapon na pina-check up na ako ni Hazel. Binigyan ako ng vitamin. Okay. So, ate, kasi di ba nagkita tayo sa ospital kahapon? So, yung pagpapacheck up mo kahapon, ano yung naging result daw? Binigyan kami ng referral na daw sa espesyalista. Sa mata. Sa mata. Nagbaka sakali nga, baka sabi ko, doon may makatulong sa atin. Yun nga, nakita kita nga. May kainan. Papasalamat mo ako sa iyo. Kaya, kasi gusto ko kuya makakita siya. Eh, ginagawa. So, ang ano naman kasi ni nanay, ayaw na ayaw niya yung maoperahan siya kasi takot daw siya. Oo, yun nga ang sabi niya. Natatakot daw siya. Sabi ko, manalig ka lang. Gusto ko makakita ka. Kasi mas magaan na magalaw-galaw siya na nakakakita sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, magtiwala ka lang. Gusto ko talaga makakita siya. Para makita niya kami uli. Paano ko din niya na kayo makikita? Siya lang palagi nakikita namin. Kaya, di ba? So, Ako ate, napapaiyak sa iyo, ate. kasi kanina di ba yung umpisa nandito po kayo. Kaano-ano niyo po siya uli? Wala naman po. Bali, kami buong pamilya po sa amin, nagpapahilot kami sa kanya. So, bali doon namin siya na na pag halimbawa kailangan namin magpahilot, tinetext lang namin sa kanya na kung pwede siya pumunta sa amin. Kasi minsan po may schedule siya eh. So, sa ngayon, na ganyan na si nanay, ano yung nagiging, kumbaga, ano yung nararamdaman ninyo? So, bali po naawa po kami sa kanya kasi hindi naman, sa pagkain, kami na lang po yung sa kanya na papakain sa kanya kasi wala naman po nga kung siya, source of income. So, bali naawa po kami sa kanya. So, every paghatid namin ng anak ko sa kanya dito, may padala po kami pagkain sa kanya. Pagkain niya po, pang gabi. So, ano pangalan mo ate? Carmel po. Carmel. Andres. Okay. So, Ate Carmel, maraming salamat sa suporta ninyo kay nanay, no? Sana sama-sama tayo na magdasal na may makatulong kay nanay, no? Ate, ano pangalan ate? Hazel po. Hazel. Yun nga, nagkita tayo dun sa ospital na ito sila yung pina-check up mo kasi may pina-check up din ako doon, no? At sa araw nga na to ay nandito tayo. Ate Hazel, maraming salamat sa tulong dito kay nanay at suporta sa kanya, no? At yun nga, ulitin ko, sama-sama po tayo magdasal na may makatulong kay nanay para sa kanyang mga mata. No? At nanay, ano pangalan niya uli? Dolores. Nanay Dolores, mayroon po akong kunting bigay sa iyo, no? At pagpasensyahan mo po ito, nanay. Sana po ay makatulong ito sa iyo kahit paano kasi ako po ay nag-uumpisa pa lang naman sa aking mga ginagawa sa ngayon, nanay. Ay, hawakan niyo po, nanay. Yan, kunting halaga, nanay. At ate,
ikaw na po bahala, no? Gabayan mo na lang po si nanay. At kung may blessings na darating kay nanay, nandito po ako, Kalingap Tatay Papsi ng Team Kalingap, ihatid ko po. At siguro po sa inyo ko ibibigay, no? Para kay nanay. Okay? At Ate Hazel, maraming salamat po, no? Sa inyong paggabay, pagtulong dito kay nanay. Nay, Oo. uwi po muna kami, ha? Marami pong salamat. Welcome po nanay at kung may blessings po nanay, makakarating po sa inyo nanay. So ngayon nanay na ako'y pauwi na, ano po ang panawagan mo sa mga makakapanood sa iyo? Sige po nanay. Unang-una po, papasalamat ako sa inyo. Yan ang ginagawa niyo po. Pinaglilingkuran yung Diyos. Tumutulong kayo sa mga wala. Maraming salamat sa inyo. Maraming din salamat sa iyo, Hazel. Hindi mo sa akin pinasabi na doon ka pala umuwi sa kanya. Maraming salamat. Dahil andyan ka. Lumayang mo kayo. Garmel, maraming salamat. Pinapagawa sa akin hindi ko magawa. Dahil mahina ako. Kulang naman sa kanya. Basta kaya na natin doy, tatabangan ka na mo. Kasi ganyan lang. Basta, pag may magtabang sa iyo mo magpa-opera ka ati doy. Para maski paano, mailing mo kami. At least nailing mo kami, nailing ka. Maraming salamat sa inyo. Para makatulong ka pa po na, sa marami.